nang sabihin ni Jesus, "Kung ang sino man ay gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin." Lucas 9:23. Agad na naunawaan ng kanyang mga tagapakinig ang laki ng mga salitang iyon. Ang krus sa konteksto ng Imperyong Romano ay hindi isang simbolo ng pananampalataya o isang relihiyosong palamuti, ngunit isang instrumento ng pagpapahirap, kahihiyan at kamatayan. Ang mga hinatulan sa krus ay itinuturing na pinakakasuklam-suklam sa lipunan, mga kriminal o rebelde na pinarusahan ng pinakamataas na parusa. Para sa mga alagad ni Jesus, tiyak na nakakabigla ang pahayag na ito sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng ganap na pagsuko, isang pagpayag na mamatay sa sarili. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang paanyaya sa makamundong tagumpay, ngunit sa isang buhay na may ganap na sakripisyo kung saan ang pananampalataya sa Diyos ay nangunguna sa lahat ng personal na pagnanasa. Ginawa ng mga nagpasiyang pasanin ang kanilang krus dahil alam nilang hindi na nila pag-aari ang sarili nilang buhay. Ilan ngayon ang handang tanggapin ang tawag na ito ng walang reserbasyon upang maunawaan ang lalim ng mensahe ni Jesus. Napakahalagang makita kung paano ang krus ay kumakatawan sa kabuuang kahihiyan. Ang isang nahatulang tao ay hindi lamang pinatay, ngunit kinailangang pasanin ang kanyang sariling krus sa mga lansangan na nagdurusa sa pangungutya at paghamak ng karamihan. Ang kamatayan sa krus ay hindi kaagad. Ito ay mabagal at masakit na ang mga nahatulan ay nalantad sa kahihiyan sa publiko ng ilang oras o kahit na araw. Ito ang dahilan kung bakit nang magsalita si Kristo tungkol sa pagpasa ng krus, siya ay nananawagan ng isang radikal na pagsuko. Ito ay hindi isang simpleng pagsubok ng pananampalataya, ngunit ng pagkamatay sa sariling mga hangarin, sa kaakuhan ng isang tao at sa anumang paghahanap para sa personal na kaluwalhatian. Nakatutuwang pansinin na nang si Jesus ay dinala sa Kalbaryo, may isang pagkakataon na ang isang lalaki, si Simon ng Cyrene, ay napilitang pasanin ang krus kasama niya. Marcos 15:21. Ipinapakita nito sa atin na sa ating paglakad kasama ang Diyos, may mga pagkakataong kakailanganin natin ang tulong ng iba, ngunit ang desisyon na sundin si Kristo at pasanin ang ating krus ay nananatiling personal. Ang krus ay sumasagisag din sa huling hantungan ng mananampalataya, ganap na pagsuko sa Diyos. Nang pasanin ni Kristo ang kanyang krus, ginawa niya ito ng may ganap na determinasyon, walang pagtutol, walang pag-iwas, walang mga negosasyon, walang pagtatangkang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ni Pilato o bigyang katwiran ang kanyang sarili sa harap ng karamihan. Mateo 27:14. Ang kanyang dedikasyon ay buo, na nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi naghahanap ng kaginhawahan, ngunit ganap na pagsunod. Sa ngayon, marami ang naghahangad na sundin si Jesus mula sa kaginhawahan, nang walang pangako, nang walang binabayaran. Ngunit ang tunay na ebanghelyo ay tumatawag sa atin sa walang kondisyong pagsuko. Handa ba tayong yakapin ang krus na may kaparehong pananalig gaya ni Jesus? Alam na ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggi, sakripisyo at pagtalikod sa ating sariling sarili. Higit pa rito, ang krus ay isang hindi maibabalik na pangungusap. Noong panahon ng mga Romano, kapag may nahatulan sa krus, walang pagtakas at walang pangalawang pagkakataon. Sinasalamin nito ang isang makapangyarihang espiritual na katotohanan. Ang pagsunod kay Kristo ay isang desisyon na walang babalikan. Hindi tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod upang patunayan ang ebanghelyo, ngunit upang ganap na sumuko dito. Sa Galatia 2:20, malinaw na sinabi ni Pablo, "Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Siya na nagpapasan ng krus ay hindi maaring lumingon dahil ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang ang Diyos ay ganap na makontrol." Sa ngayon, marami ang gustong lumakad kasama ni Jesus nang hindi iniiwan ang nakaraan, nang hindi iniiwan ang dating buhay, ngunit hindi pinahihintulutan ng krus ang dalawang katapatan. Alin man ay ganap nating sinusunod si Kristo o nananatili tayong nakatali sa ating lumang kalikasan. At narito ang pinaka-nakakagulat na bagay. Ang krus, ang pinakadakilang simbolo ng kamatayan, ay naging pinakadakilang simbolo ng buhay.
Bagamat noong panahon ni Jesus ito ay kasing kahulugan ng paghatol, kahihiyan at pagdurusa, binago ito ng Diyos sa landas ng pagtubos. Ano ang tanda ng pagkatalo? Ang naging pinakamalaking espiritual na tagumpay. Hindi lamang pinasan ni Jesus ang pisikal na krus, kundi ang pasanin ng ating mga kasalanan, at sa paggawa nito, ipinakita niya sa atin ang tunay na landas tungo sa kaligtasan. Ang kanyang sakripisyo sa krus ay hindi lamang naglinis sa atin mula sa kasalanan, ngunit nag-iwan sa atin ng huwaran na dapat nating sundin. Ang tanong ay, handa ba tayong pasanin ang ating krus araw-araw at sundin siya ng walang pag-aalinlangan? Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang isang bagay ng paniniwala, ngunit ng ganap na prioridad. Sa Mateo 10:27-38, tapat na sinabi ni Jesus, "Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin." Mga direktang salita na walang puwang para sa malambot na interpretasyon. Hinihiling ni Kristo na maging sentro ng buhay ng mananampalataya sa itaas, ng pamilya, mga personal na plano o anumang emosyonal na pagkakaugnay. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating hamakin ang ating mga mahal sa buhay, ngunit ang ating pangako sa Diyos ay dapat na higit sa lahat. At ito ang dahilan kung bakit napakahirap ng Ebanghelyo. Hinihingi nito ang tunay na pagtalikod. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi tungkol sa araw-araw na mga desisyon na nagpapakita na si Jesus ay tunay na Panginoon ng ating buhay. Ang pinakamagandang halimbawa ng kabuuang dedikasyon na ito ay makikita sa kwento ni Abraham at Isaac, Genesis 22. Hiniling ng Diyos kay Abraham na gumawa ng isang bagay na hindi maiisip. Isakripisyo ang kanyang sariling anak, ang anak ng pangako. Paano ito maisasaalang-alang ng isang magulang? Ngunit si Abraham ay sumunod ng walang pag-aalinlangan na nagpapakita na ang kanyang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga pagpapala, ngunit sa ganap na pagtitiwala sa Diyos. Nang malapit na niyang isagawa ang paghahain, pinigilan siya ng Diyos at binigyan siya ng isang lalaking tupa sa halip na si Isaac. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpahayag ng pananampalataya ni Abraham, ngunit ito ay nagtuturo sa atin na sinusubok ng Diyos ang ating mga puso upang makita kung tayo ay tunay na handa na ibigay sa Kanya ang ating lahat. At ano ang pinakamahirap para sa atin na bitawan? Maaari itong maging isang relasyon, isang panaginip, isang pamumuhay. Tinatawag tayo ng krus na isuko kahit ang pinakamamahal natin, nagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol. Ang pagtalikod na ito ay hindi lamang tungkol sa malalaking sakripisyo, kundi tungkol sa araw-araw na mga desisyon ng pagsunod. Hindi ito palaging magiging isang kabayanihan tulad ng kay Abraham, ngunit ito ay magiging isang patuloy na proseso ng pagkamatay sa ating sarili. Ito ay pagsasabi ng hindi sa tukso kapag walang nakamasid. Ito ay pagpili ng katotohanan kapag ang pagsisinungaling ay tila mas madali. Ito ay pagpapanatili ng pananampalataya kapag ang lahat ay tila salungat dito. At dito marami ang nabigo. Gusto nila ang ebanghelyo ngunit walang pagtanggi. Gusto nila si Jesus ngunit walang krus. Pero imposible iyon. Nilinaw ni Jesus na hindi maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Mateo 6:24. Nabubuhay tayo para sa Diyos o nabubuhay tayo para sa ating sarili. Walang gitnang lupa. At hindi natin malilimutan na ang krus ay hindi lamang simbolo ng sakripisyo, kundi pati na rin ng pagtitiwala sa Diyos. Minsan ang pagsuko sa isang bagay ay parang kawalan, ngunit sa Diyos, ang bawat pagtalikod ay may kapalit. Sinabi ni Jesus sa Marcos 10:29-30, "Ang sinumang umalis sa tahanan, o mga kapatid na lalaki o kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga bukid alang-alang sa akin at alang-alang sa ebanghelyo, ay tatanggap ng 100 beses na mas marami ngayon sa panahong ito at sa buhay na darating na walang hanggan." Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng material na kayamanan para sa bawat bagay na ating isuko. Ngunit ang ating gantimpala ay higit na malaki kaysa sa ating inaakala. Ang bawat pagtalikod na ginawa para sa pag-ibig ni Kristo ay naghahasik para sa isang walang hanggang ani. Sa makatuwid, ang pagpapasan sa krus ay hindi lamang pagtanggap ng pagdurusa, ngunit ang pag-unawa na ang pagsunod sa Diyos ay laging naghahatid sa atin sa tagumpay. Mukhang mahirap, at ito ay. Ngunit ipinakita na sa atin ni Kristo ang daan.
Ibinigay niya ang kanyang kaluwalhatian, nagpakumbaba bilang tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan, at itinaas sa lahat ng pangalan. Filipos 2:8-9. Iyan ang dapat nating tularan. Ito ay hindi tungkol sa paghahanap ng komportableng buhay, ngunit isang buhay na may kabuuang dedikasyon. Ang tanong ay, handa ba tayong ilagay ang Diyos sa lahat ng bagay? Hindi kailanman nangako si Jesus sa kanyang mga tagasunod ng isang madaling buhay. Sa kabaligtaran, siya ay malinaw na nagbabala. Kung pinag-usig nila ako, pag-uusigin din nila kayo. Juan 15:20. Sa simula, ang krus ay nauugnay sa pag-uusig. Ang pagsunod kay Kristo ay pagyakap sa oposisyon ng mundo, dahil ang sistema ng mundong ito ay naghihimagsik laban sa Diyos. Si Jesus mismo ay humarap sa pinakamalaking kawalang katarungan sa kasaysayan. Siya ay ipinako sa krus sa kabila ng pagiging ganap na inosente, at kung paanong siya ay tinanggihan, lahat ng mga pipili na pasanin ang kanilang krus at sumunod sa kanya ay makakaranas din ng pagtanggi. Walang ebanghelyo na walang pag-uusig dahil ang katotohanan ng Diyos ay nakakagambala sa isang mundo na mas mahal ang kadiliman kaysa sa liwanag. Juan 3:19. Naunawaan ito ng unang mga Kristiyano. Si Pedro ay ipinako ng patiwarik, si Pablo ay pinugutan ng ulo, si Esteban ay binato hanggang mamatay, at hindi lamang sila, kundi libu-libong mananampalataya sa unang simbahan ang ikinulong, pinahirapan, at pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil ang mensahe ng krus ay humaharap sa kasalanan at pagmamataas ng tao. Kapag nagpasya ang isang tao na mamuhay ayon sa katotohanan ng Diyos, nagiging banta siya sa isang mundo na gustong tumahak sa sarili nitong paraan. Sa makatuwid, kapag ang isang Kristiyano ay pinag-uusig, hindi niya ito dapat tingnan bilang isang parusa, ngunit bilang isang kumpirmasyon na siya ay nasa tamang landas. Ang pag-uusig ay hindi tanda ng kabiguan, kundi isang tanda ng katapatan kay Kristo. Sa ngayon, ang pag-uusig ng mga Kristiyano ay nananatiling isang katotohanan. Sa maraming bansa, ang mga mananampalataya ay inaresto pa rin, pinaalis sa kanilang mga tahanan, at pinapatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Gayunpaman, ang pag-uusig ay hindi palaging nagmumula sa hindi makatarungang mga pamahalaan o mga batas. Minsan galing ito sa mga kaibigan, pamilya o katrabaho. Ang kailangan lang ay magpasya ang isang tao na mamuhay ayon sa Biblia para magsimula silang makaranas ng pagtanggi. Maaari kang kinutya, ibinukod o atakihin sa salita para lamang sa paninindigan para sa iyong pananampalataya. At sa mga sandaling, iyon madaling masiraan ng loob at magtaka. Kapakipakinabang ba ang pagsunod kay Kristo kung pagdurusa ko ito? Ngunit nag-iwan ng pangako sa atin si Jesus. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mateo 5:10. Mahalagang tandaan na hindi pinahihintulutan ng Diyos ang walang layunin na pag-uusig. Sa panahon ng unang simbahan, ang pag-uusig ay naging dahilan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng mas mabilis. Nang ang mga mananampalataya ay pinaalis sa Jerusalem, dinala nila ang salita ng Diyos sa ibang mga lungsod at bansa. Ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang palakasin ang ating pananampalataya, upang ihiwalay ang mga tunay na tapat sa mga naghahanap lamang ng kaaliwan. Sa Daman Timoteo 3:12 nagbabala si Pablo, at lahat ng nagnanais na mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magdaranas ng pag-uusig. Kung hindi tayo kailanman haharap sa pagtutol para sa ating pananampalataya, marahil ito ay dahil hindi tayo namumuhay ng radikal para sa Diyos. Ang Kristyanismo na walang pagsalungat ay ang Kristyanismo na walang epekto. Sa makatuwid, kapag pinasan natin ang krus, dapat tayong maging handa sa pagsalungat. Hindi papurihan ng mundo ang ating katapatan sa Diyos, ngunit ang langit ay magpapalakpakan. Si Jesus ay nag-iwan sa atin ng isang makapangyarihang pag-asa. Sa sanglibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Juan 16:33. Nangangahulugan ito na ang pag-uusig ay walang huling salita. Nagtagumpay na si Kristo at nangako ng walang hanggang gantimpala para sa mga nananatiling tapat. Sa huling araw, ang mga nagdusa para sa kaniyang pangalan ay pararangalan sa harap ng lahat ng nilikha. Kaya ang tanong ay, handa ba tayong magbayad ng halaga para sumunod kay Kristo kahit ano pa ang halaga?
Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang isang usapin ng paniniwala o salita, kundi ng tunay na pagbabago. Mapilit itong ipinahayag ni Apostol Pablo sa Galacia 2:20. Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang krus ay hindi lamang simbolo ng kaligtasan, kundi isang tawag din na mamatay sa kasalanan araw-araw. Hindi lamang tinalo ni Jesus ang kasalanan sa krus, ngunit tinawag niya tayo upang ipako sa krus ang ating makasalanang kalikasan na kasama niya. Araw-araw, ang mananampalataya ay nahaharap sa isang panloob na labanan. Ang kanyang lumang kalikasan ay nais na kontrolin muli, ngunit tinawag siya ng banal na espiritu upang mamuhay sa kabanalan. Ang paglaban sa kasalanan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa masasamang aksyon, kundi tungkol sa malalim na pagbabago ng puso. Si Jesus ay dumating, hindi lamang upang linisin ang ating mga panlabas na kapintasan, ngunit upang baguhin ang ating kalikasan mula sa loob. Ipinaliwanag ito ni Pablo sa Roma 3:6. Ang ating dating tao ay ipinako sa krus na kasama niya, upang ang katawan ng kasalanan ay mawala, upang hindi na tayo maging mga alipin ng kasalanan. Ang kasalanan ay hindi dapat maghari sa isang anak ng Diyos. Gayunpaman marami ang naniniwala na sapat na ang tanggapin si Kristo at magpatuloy sa kanilang mga dating gawi. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pagbabago ng buhay, sa araw-araw na pakikibaka laban sa lahat ng bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Upang mas maunawaan ito, isipin natin ang tungkol sa isang atleta na naghahanda para sa isang kompetisyon. Hindi niya maaaring hilingin lamang na maging pinakamahusay. Dapat niyang sanayin, disiplinahin ang kanyang sarili, at tanggihan ang lahat ng humahadlang sa kanya sa pagkamit ng kanyang layunin. Sa parehong paraan, ang isang Kristiyano ay dapat na handang talikuran kung ano ang humahadlang sa kanyang paglakad kasama ng Diyos. Hindi natin inaasahan na lalago tayo sa espiritual kung patuloy nating tatanggapin ang makasalanang mga gawi. Sinabi ni Jesus sa Mateo 29:30 na kung ang iyong mata o ang iyong kamay ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, mas mabuti pang alisin mo sila kaysa itapon ka sa impyerno. Hindi ito literal na nangangahulugan ng pagsira sa ating sarili, ngunit sa halip ay putulin ang lahat ng bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos nang walang mga dahilan o kalahating hakbang. Ang kasalanan ay hindi kailanman mapapawi ng kapangyarihan ng tao kung susubukan nating talunin ito gamit ang sarili nating lakas. Muli at muli tayong mabibigo. Ang susi ay mamuhay ayon sa espiritu at hindi sa laman. Galacia 5:16. Nangangahulugan ito ng pagpapakain sa kaluluwa ng panalangin, ng salita ng Diyos at ng pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Kung ang isang Kristiyano ay hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Biblia at walang buhay ng pagsamba, imposibleng madaig ang kasalanan. Hindi tayo makalaro ng apoy at umasang hindi tayo masusunog. Ang paglaban sa kasalanan ay nangangailangan ng isang radikal na desisyon upang ihiwalay ang ating mga sarili sa lahat ng bagay na nakakahawa sa atin. Handa ba tayong gawin ang mga sakripisyong iyon o patuloy tayong nakikipag-ayos sa ating laman? Ngunit narito ang dakilang pangako. Ang krus ay hindi lamang tumatawag sa atin upang labanan ang kasalanan, ngunit nagbibigay din sa atin ng tagumpay laban dito. Marami ang naniniwala na hindi nila malalampasan ang ilang mga kasalanan, na sila ay mga bilanggo ng kanilang mga kahinaan. Ngunit sinabi ni Jesus sa Juan 8:30, kung palalayain kayo ng anak, magiging tunay kayong malaya. Ang krus ay hindi lamang isang pasanin. Ito ay isang pintuan sa kalayaan. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Binigyan tayo ng Diyos ng banal na espiritu bilang patuloy na tulong. Ito ay hindi tungkol sa pamumuhay sa takot sa kasalanan. Sa halip ay pamumuhay na may tiwala sa pagbabagong biyaya ng Diyos. Kaya ang tanong, patuloy pa ba tayong magdadala ng mga kasalanan na ipinako na ni Kristo sa krus? Para sa mundo, ang krus ay tanda ng pagkatalo, ang katapusan ng kwento ng isang tao na tinawag ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Ngunit para sa atin na naniniwala, ang krus ay ang pinakamalaking tagumpay sa lahat ng panahon. Nilinaw ng Biblia sa unang Korinto 18, ang mensahe ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na naliligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang tila kabiguan ni Jesus ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay.
Sa krus natalo ang kasalanan, nawala ang kapangyarihan ng kamatayan, at natalo si Satanas magpakailanman. At ang pinakakapansin-pansin ay hindi lamang napanalunan ni Kristo ang tagumpay na ito para sa kanyang sarili, ngunit ibinahagi niya ito sa atin. Sa pamamagitan ng krus tayo ay higit pa sa mga mananakop. Sa sandaling sinabi ni Jesus na ganap na, Juan 19:30, ang tadhana ng sangkatauhan ay nagbago magpakailanman. Ang utang ng kasalanan ay binayaran, ang hadlang na naghihiwalay sa tao, sa Diyos ay nawasak, at ang kaaway ay naiwang walang kapangyarihan sa mga naniniwala. Marami ang nag-iisip na ang tagumpay kay Kristo ay nangangahulugan ng isang buhay na walang problema, walang pakikibaka, walang kahirapan. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi ang kawalan ng mga laban, kundi ang katiyakan na tayo ay nanalo na kay Kristo. Kaya nga ang Roma 8:37 ay nagpahayag, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mananalo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Gaano man kalaki ang problema, gaano man katindi ang pagsubok, ginagarantiyahan na natin ng krus ang huling tagumpay. Ngunit paano natin mabubuhay ang tagumpay na ito? Maraming mga Kristiyano ang patuloy na lumalakad sa takot, na may pagkakasala, na may pakiramdam ng pagkatalo. Ito ay dahil hindi pa nila nauunawaan na ang krus ay nagbigay sa atin ng daan sa awtoridad ng Diyos. Hindi lamang nanalo si Jesus ngunit ipinagkatiwala niya sa atin ang kanyang kapangyarihan. Sa Lucas 10:19, sinabi niya, binibigyan ko kayo ng kapamahalaan na yurakan ng mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paraan ay hindi kayo sasaktan. Nangangahulugan ito na hindi tayo dapat mamuhay bilang mga biktima, ngunit bilang mga anak ng isang hari na nanalo na sa digmaan. Ang kaaway ay may kapangyarihan lamang sa mga hindi nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan kay Kristo. Higit pa rito, ang tagumpay sa krus ay tumitiyak sa atin ng isang bagay na hindi maibibigay ng mundo, buhay na walang hanggan. Hindi lamang nanalo si Jesus sa krus, ngunit tinalo niya ang kamatayan sa pamamagitan ng muling pagbangon sa ikatlong araw. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang pinakahuling patunay na ang kamatayan ay walang huling salita. Sa mga taga-Korinto 15:20, masayang ipinahayag ni Pablo, o kamatayan, nasaan ang iyong tibo? O libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Kung tayo ay kay Kristo, ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi ang simula ng tunay na buhay. Ito ang pinakadakilang tagumpay sa krus. Ang garantiya na makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Kaya, sa tuwing makakakita ka ng krus, tandaan, hindi ito simbolo ng pagkatalo, kundi ng kapangyarihan. Ito ay hindi isang pasanin, ngunit isang pagpapahayag ng tagumpay. Nanalo na si Jesus at kung mananatili tayo sa Kanya, mananalo rin tayo. Kaya ang tanong, nabubuhay ba tayo bilang mga taong napalaya na o nakadena pa rin tayo sa isang kaaway na natalo na? Ang pagsunod kay Kristo ay hindi kailanman isang paanyaya sa pag-aliw, ngunit isang tawag sa ganap na pagsuko. Ang pagpapasan sa krus ay hindi isang opsyon. Ito ang esensya ng Ebanghelyo. Hindi nangako si Jesus ng buhay na walang kahirapan, bagkus ay tiyak na tagumpay para sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Ang bawat pagtalikod, bawat pagsubok, bawat pag-uusig ay isang pagkakataon upang ipakita na ang ating pananampalataya ay hindi mababaw, ngunit isang hindi matitinag na pananalig. At bagaman nakikita ng mundo ang krus bilang simbolo ng pagdurusa, nakikita natin ito bilang patunay ng pinakadakilang pag-ibig na ipinakita kailanman. Malinaw ang tanong, handa ba tayong pasanin ang ating krus at sundin si Kristo ng walang pag-aalinlangan? Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdalo sa simbahan o pagsasabi na tayo ay naniniwala, ngunit tungkol sa pamumuhay, tulad ng kanyang pamumuhay, pagkamatay sa ating sarili at pagsuko ng lubos sa Diyos. Hindi natin maaaring sundin si Kristo na may isang paa sa mundo at ang isa ay nasa pananampalataya, hinihingi ng krus ang lahat sa atin. Ngunit narito ang mabuting balita. Sino mang mawalan ng kanyang buhay para kay Kristo ay makakatagpo nito. Mateo 6:25. Ngayon gusto kong malaman ang tungkol sa iyo. Ano ang ibig sabihin sa iyo na pasanin ang iyong krus araw-araw? Naranasan mo na ba ang pakikibaka sa pagitan ng iyong kalooban at pagsunod sa Diyos? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Nais kong basahin ka at ipagdasal ang iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay nakausap sa iyong puso, huwag kalimutang
Mag-subscribe sa channel at iyon ang mga notification. Sa ganitong paraan hindi mo makaligtaan ang alinman sa paparating na nilalaman na makakatulong sa iyong palalimin ang iyong pananampalataya. At bago ka pumunta, panoorin ang video sa screen kung saan matutuklasan mo ang isa pang katotohanan sa Biblia na maaaring baguhin ang iyong relasyon sa Diyos. Pagpalaing ka nawa at palakasin ng Panginoon sa landas na ito. See you sa susunod na video. Ako si Marco. See you soon.